Magandang araw po sa inyo, Tito Ike. Ako nga po pala si Maribel, 26 years old, taga Pasay City. Matagal ko na pong kinikimkim itong kwento ko. 6 na taon, 6 na beses akong nabuntis, at 6 na beses rin akong nawalan ng anak. At ngayon ko lang po napagtanto na hindi pala aksidente ang lahat. Hindi naman po kami mayaman ng asawa ko, pero hindi rin kami naghihirap. Tahimik lang ang buhay namin noon. Isang maliit na bahay sa looban ng Pasay, magkakakilala ang halos lahat ng kapitbahay, yung tipong kahit gabi ka na umuwi, may babati pa rin sa'yo ng, "Uy Maribel, ingat ka." Tahimik, payapa, hanggang sa dumating siya. Isang hapon po noon, Tito Ike, napansin namin may lumilipat sa bakanteng bahay sa tabi namin. Matandang babae, payat, maputla, mahaba ang buhok na laging nakapusod. Ako si Josie. Ako na ang bago niyong kapitbahay. Ngumiti siya pero ewan ko ba, parang hindi umabot ang ngiti niya. Simula noon, lagi na siyang nasa labas ng bahay. Parang palaging may inaabangan. At doon nagsimula ang lahat. Ilang buwan matapos lumipat si Aling Josie, nalaman kong buntis ako. Masaya ako. Masaya ang asawa ko. Pakiramdam ko ito na. Pero napansin ko, tuwing makakasalubong ko si Aling Josie, tumatagal ang tingin niya sa tiyan ko. Isang araw, bigla niya akong nilapitan. "Ay, buntis ka pala." At bago pa ako makasagot, hinawakan niya ang tiyan ko. Bigla akong nanlamig. "Ang lakas ng bata," sabi niya, sabay ngiti. Kinagabihan po noon, dinugo ako. Sa ospital ko na po nalaman na wala na ang anak ko. Sabi ng doktor, "Minsan po talaga ma'am, nangyayari yan." Umiiyak ako. Wasak ako. Pero kinabukasan, naroon si Aling Josie sa tapat ng bahay namin. May dala siyang lugaw. Sayang ang bata. Napatingin siya sa tiyan ko. At muli kong naramdaman ang panlalamig ng sikmura ko. Tito Ike, hindi lang po ito nangyari isang beses. Sa loob ng 6 na taon, magubuntis ako, lalapitan ako ni Aling Josie, hahawakan niya ang tiyan ko, at ilang araw lang, makukunan na naman ako. Parang may kumakain sa loob ko. Parang may kumukuha ng hindi pa isinisilang. At sa bawat pagkawala, lalo siyang nagiging masigla. Mas malinaw ang mata niya, mas tuwid ang likod, mas bata ang itsura. Habang ako, palala ng palala. Isang gabi, may matandang albularyo na dumaan sa lugar namin. Napatingin siya sa tiyan ko, tapos sa bahay ni Aling Josie. "Huwag ka nang magpapatong ng kamay dyan, iha," bulungan niya sa akin. "May nakatira riyan na kumakain ng hindi pa isinisilang." Doon po ako unang natakot ng tunay. Matapos po akong makunan sa ika-6 na pagkakataon, hindi na ako halos makatulog. Pero isang madaling araw, bandang 3:00, nagising ako sa isang tunog. Mahina, paos, parang iyak ng sanggol. Akala ko po guni-guni lang. Nabukasan, naglakas loob akong silipin ng bakuran niya. Lagi po kasing sarado ang gate niya, pero may mga siwang. Ang una kong napansin, walang tanim na namumunga. Puro tuyo ang lupa, pero basa. Parang bagong hukay na tinabunan. At may naamoy ako. Hindi mabaho, pero malansa. Parang dugo na nahaluan ng lupa. Bigla akong kinilabutan. May pusang gala po sa lugar namin. Sanay yun pumasok kung saan-saan. Isang hapon, nakita ko siyang pumasok sa bakuran ni Aling Josie. Ilang minuto ang lumipas, narinig ko ang nakakakilabot na iyak ng hayop. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang pusa. Pero wala na ang kalahati ng katawan nito.
At mula sa loob ng bahay ni Aling Josie, narinig ko ang isang boses. Bitin. Hindi ko alam kung tao pa ba ang tinig na yon. Kinagabihan, may matandang babae sa eskinita. Sabi ng mga kapitbahay, isa raw siyang albularyo na paminsan-minsang lang lumilitaw. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Pagdating sa tiyan ko, napapikit siya. Ikaw ang inuubos, sabi niya. May nakadikit sa iyo. Hindi ka niya papakawalan hanggat may buhay ka pang dinadala. Nang ituro niya ang bahay ni Aling Josie, bigla siyang umatras. Huwag ka nang lalapit dyan, hiha. Aswang yan. Matandang aswang na nabubuhay sa laman ng sanggol. Akala ko po, iiwas na ako. Pero isang umaga, habang naglalaba ako, bigla akong nilapitan ni Aling Josie. Tahimik. Walang tunog ang yapak. Payat ka na, sabi niya. Bago ako makaiwas, hinawakan na naman niya ang tiyan ko. Pero dismal, Tito Ike, may gumalaw sa loob. Hindi sipa ng bata, parang may gumapang pababa. At nakita ko ang mga mata niya, kulay pula. Saglit lang, pero malinaw. Ngumiti siya. Malapit na. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Lumabas ako ng bahay. May hawak akong flashlight. Tahimik ang paligid. Pero pagdating sa bakuran ni Aling Josie, may narinig akong mahina pero malinaw na iyak. Hinukay ko ang isang bahagi ng lupa. Mababaw lang. At doon ko nakita mga buto ng maliit na sanggol, balot sa itim na tela, may mga kandilang itim na tunaw na. Napaupo ako sa lupa, nagsuka, umiiyak. 6 na hukay. 6. Habang umiiyak ako, may naramdaman akong tumingin sa akin. Pagtingala ko, nasa bubong si Aling Josie, pero hindi na siya mukhang tao. Mahaba ang mga kamay, baliktad ang mga paa, at ang tiyan niya, namamaga na parang buntis. Sa susunod, buo na. Bulong niya. Nung gabing nalaman kong buntis na naman ako, hindi ko agad sinabi sa asawa ko. Takot na takot ako. Sa gate namin, nakasabit pa rin ang itim na kandila. Hindi siya nauupos. Kahit umuulan. Kapag tinititigan ko ito, sumasakit ang ulo ko. Nahihilo ako. At tuwing hating gabi, nagpapatak ito ng dugo. Hindi wax, dugo. Nung gabing iyon, napanaginipan ko ang sarili ko. Nakahiga ako sa banig. May mga babaeng nakapalibot sa akin. Lahat sila nakaitim. Sa gitna nila, si Aling Josie. Hindi na siya matanda. Bata na ang itsura niya. Mahaba ang buhok, makinis ang balat. May hawak siyang itim na kandila na nakausli mula sa tiyan ko. 6 na taon ka naming inaalagaan. Sabi niya, ikaw ang aming balon. Kinabukasan, kinausap ko ang pinakamatandang residente sa lugar, si Nanay Isabel. Nang banggitin ko ang pangalan ni Aling Josie, napahawak siya sa dibdib. Hindi yan bago rito. Ayon sa kanya, 30 taon na raw lumilitaw at nawawala si Aling Josie. Iisa lang ang pattern. Bagong lipat, may babaeng paulit-ulit na nakukunan. Pagkatapos ng ilang taon, biglang nawawala ang aswang. Mukhang bata na naman. Ipinapamana nila ang lakas, sabi ni Nanay Isabel. At ang lakas nila, galing sa batang hindi pa isinisilang.
Habang tumatagal ang pagbubuntis ko, napansin ko ang kakaiba. Hindi lumalaki ang tiyan ko. Lumalalim. Parang hinihigop paloob. At tuwing madaling araw, nararamdaman kong may dumidila sa loob. May bakas na lumilitaw sa balat ko. Parang kamay ng sanggol na pilit lumalabas pero agad ding hinihila pabalik. Isang gabi, sinundan ko si Aling Josie. Hating gabi, tahimik ang paligid. Sa bakuran niya, may hukay na naman. May 4 na babaeng nakapalibot. Lahat sila'y may itim na kandila. At sa gitna, larawan ko. Larawan ko habang buntis. Hindi pa oras. Palakasin muna, sabi ni Aling Josie. Inilagay nila ang kandila sa hukay. May binulong sila sa wikang hindi ko maintindihan. At bigla kong naramdaman. May sinipsip sa tiyan ko. Nagsimula akong magdugo.